Uy, si Ellen Adarna pala tsaka si Derek Ramsey, hiwalay na 'no? Limited ang time mong tsumismis kasi kailangan mo magbayad ng malaki. So, 'di namin bahay 'yun 'no, display home lang 'yun. Nakalibre pa tayo kay Hana, 2 kape. 'Wag na daw ako magbayad, siya yung nagawa ng kape. Oops. Libre. Kay Hana. Okay na. Ayun o, magandang araw mga paps. Kanina nasa bahay kami ni Jessa, no? Buryong na buryong kami. So sabi ko kay Jessa, tara, tingin tayo ng bahay. So magtitingin-tingin lang kami, sisilip lang naman kami sa mga display homes dito. So display homes tawag pala nila dito sa mga model houses. So medyo 45 minutes yung layo from the city itself. So titingnan natin kung magkano. Mangangarap lang naman tayo, di ba? Malay mo, in the next 6 months. So titingin kami ngayon ng mga display homes o model houses. Around 45 minutes away from the city. Libre naman mangarap, di ba? So, or malay nyo, in the next 6 to 12 months, di ba? And dito lang kami, nag-stopover lang kami ngayon para mag-toilet and para makita nyo na rin pala kung ano yung mga itsura ng mga bahay dito. Lalo na mga bagong tayo na bahay, mga style nila. So, tingnan natin din kung magkano ang mga estimate nila, and if hindi nyo po alam, ang Australia cities specifically is isa sa mga pinakamahal na cities sa buong mundo para magkaroon ng bahay at lupa. So, tara, mangarap tayo. Wow, ang gaganda ng mga bahay, oh. Ang gaganda ng mga bahay. Puro bubong. Ano tayo, Mark? Dito na tayo. So, lahat ng nakikita nyo, display homes yan. Hindi yan sa amin. Pero tingnan nyo yung mga ads nila dito. No? So, ito, ibig sabihin niya, ito yung parang style ng bahay. 4 bedrooms, 2 bathrooms, tsaka 2 parking. So, ayan siya. So, kung magkano, makikita nyo. So, ito is bahay pa lang. Bahay pa lang siya and from siya. So, ibig sabihin, dun yung start. Ang mangyayari niyan, no, kung magpapagawa kayo ng new build is pipili kayo kung saan kayong estate, lulugar. So, kuha kayo ng lupa. Tapos sila yung magbibuild. So, iba pa yung presyo ng lupa, no, bukod dun sa almost 200,000 Australian dollar na bahay para sa 4-bedroom apartment. So, yun yung mga presyuhan niya. So, Plantation Homes, isa siya sa mga builder dito. May Orbit doon. Tapos lahat yan, merong mga ibang mga builders, makikita nyo yung merong display homes dito. Ito naman yung mga presyuhan ng mga 3-bedroom apartment. No? So, 3-bedroom, 2 baths, tsaka 1 car, 159,000 yung bahay pa lang na new build. So, bibili ka pa ng lupa para doon. So, this one is yung Coral Home Milan. So, 4-bedroom, may 3 sofa dito. So, 3 lounges siya, 2 biguan, toilet and bath, and then 2 carport. So, tara, pasok na tayo.
Coral Homes pala. Ooh, bougie. Nakita nyo naman yung hallway, no? I think this one is the car park. Yeah. So, itutur ko kayo, ha. Sa akin na muna yung camera. Para makapagtingin-tingin ka rin. Kasi siya yung magbabayad, eh. Oh, so this is the powder room. No? Tapos ito, may unang lounge siya dito. There's also a parang study nook. Or mga nag-work from home dyan, no? Tamang-tama yan. Anong meron dyan? So, this is, I think, the first bath. Wow. So, you have the shower. Kung gusto mo mag-shower and may bathtub ka. So, pag bumili pala kayo ng bahay, kasama na yung mga accessories na yan. Lahat yan. So, this is the first bedroom. So, ito yung naka-face sa street. And then they have their robes here. Sliding door, of course. Standard na sa kanila to, yung ganitong klaseng cabinets, no? Oh, this is the second bedroom. I don't think this is the ensuite yet, but meron siyang walk-in robes in there. Walk-in robe. So, dyan nyo ilalagay yung mga t-shirt nyo yung pinamili sa Target, sa Kmart. Lahat na dyan. So, this is the first area ng bahay. No? So, pasok pa tayo. So, this is the third bedroom. Oh, wow. This is a good space. And mas malaki yung ano niya. Mas malaki yung robe. Ito yung masters. And sa kanan is yung walk-in robe. And then malaki. Malaki yung masters, no? So, dito sa Australia, may mga ganyan talaga. Yung walang pinto or walang harang yung bathroom. Pero pwede nyo, syempre, magpalagay, no? Kung hindi kayo komportable. Tulad natin, kung ako, bibili ako ng bahay, mapagawa akong bahay. Papalagyan ko yan ng harang, no? At least yung toilet is sliding siya. May pang-cover naman, di ba? So, ayun yung unang. So, yeah, it's a decent size master bedroom. And then if you go further, so dun tayo pumasok. If you go further, ito yung pangatlong bedroom. So, that's already the 4 bedrooms. So, linens. Lagay ng linens dito. And then here's your living area. So, yung living area. So, ito yung inspirational style na pwede nyong gawin. And talagang open living siya kasi inano nila yung sliding door dyan, no? Here's their kitchen. And pag bumili kayo ng kitchen, normally kasama na yung stove, yung dishwasher, yung microwave, I'm not sure. Yung rep, hindi for sure. But this one, kasama na rin yung tawag dito, range hood. Range hood niya. Yan. And typical dito sa Australia,
yung mga bagong mga bahay is yung lababo niya is nasa gitna na, no? Then yung space is ginagamit para sa mga handaan, mga pagkain. And then talagang doon yung specifically for luto lang. And then if we go here, meron pantry, walk-in pantry yung tawag nila. Dito sa likod ng kitchen. So accessible siya sa kitchen. And this one is yung labahan. Right? So dryer, washing machine, and then kung mag-hand wash ka naman is dito. And then may access siya sa labas. Hindi natin mabuksan. Ayun. Tapos dito is another lounge. Another lounge siya, no? So, separate siya doon. Separate dito. Dito, pwede ka maglagay ng TV and then may access sa labas. So, technically, ang cover lang kapag magbi-build ka. Technically, ang mag-cover lang pag magbi-build ka is yung bahay. Kasama yung alfresco na yun nasa labas. Pero yung nasa labas na ng bahay, yung mga greens, depende na sa size ng lupa nyo. And, ayun nga, inspiration lang yung setup ng bahay. Pero yung layout, yun yung babayaran mo. So, kung makikita nyo, ito siya kanina, di ba? So, garage nga pagpasok. Tapos yung dalawang bed. Pangatlong bed. That's a media room. And then yung master bedroom. And then living. And yung alfresco. So, dito ka magluluto, no? Kung magluluto kang ganyan, tapos may chismis-chismis ka. Uy, si Ellen Adarna pala, tsaka si Derek Ramsey, hiwalay na, no? At nagbabangayan sila sa social media. Ganun. Tapos yung mga kausap mo nandun. So, open living talaga siya. Sarap. Ano masasabi mo? Masyadong malaki. Masyadong malaki. 3 lang tayo. Baka nga 2 lang tayo. Di ba? Another bahay. Pasok. So, bedrooms. Wow. May robes yan for sure. Yun, no? Diba? Ano sa tingin mo? Ito, this size is okay, no? For a bedroom. So you can fit, I think, queen size bed dyan. Even king. You can fit. Then, hallway. This one is the another toilet. Wow. Yeah, toilet. Toilet, bath. Toilet, bath. This one is the media room. No. This one is the media room, specific para manonood ka ng mga ano mo dyan. Netflix. And, oh, high ceiling. Wow. This one is much more homey compared dun sa isa nating pinuntahan, no? The pantry. You got the sliding door in there. Nalagay may mga Filipino-style spaghetti sauce dyan. Dato puti vinegar. Ito natin lalagay. And ito, hindi. Magpapalagay kayo nito. Pero yung mga ganyan, kasama na yan. Yung mga chromes. Again, open living siya. Look at the room. Walang TV kasi yung TV nandun sa media room. No? Pero nasa sa'yo yan. Setup mo. Then the dining table. Ilan yung bedroom doon? Isa lang. Isang masters. Oh, so this is the masters. Oh, wow. So pagpasok mo dito, you got the toilet kagad. And the walk-in robe. 2 vanity sink. The toilet. Oh, sorry. The shower and the toilet. All right.
Mahal nito. So here's the master. May access siya sa labas at may malaking bag. Oh, di ba? Nakita niyo ba yan? Ito yung labas niya, no? Kakapi ka, kapitbahay mo. Mas maganda kung Pilipino yung kapitbahay mo. No? Oh, pre! Saan tayo? Kape tayo, kape! Ganun. Yan sa gilid. So, dito, opposite to the master bedroom is laundry actually. Kala ko ano siya, bedroom. Pero laundry area. So dito naman yung mga linens mo. And pwede mo din isarado para hindi maingay. Parang mas homey tignan to, no? No? Mas homey siya. Wow. And then there's another lounge here. So nakahiwalay talaga siya. Ano pa panoorin mo dito? Mga K-dramas. Ba't mo gusto yung ganito? Kasi walang grout masyado. Walang grout masyado, no? Hindi mo na siya lilinisin. Oo, ang hirap pag maraming grout. Ang daming kikis-kis. Ang daming ano? Kikis-kis. Ang daming kikis-kis eh. And ito, pwedeng palitan. Pwedeng electric or pwedeng gas. Pwede nyo namang siyang palitan. Pero depende sa package kung ano yung included. Normally, yung oven kasama din. No? So, pag, kunwari, ito yung bahay mo, no? Nandito ka lang. Chismis-chismis ka sa, ano, sa Facebook. Chismis-chismis ka. Oh, sila na pala ang magjowa, ano. Ganon. Kailangan chismis-chismis ka lang. Pero, pag may bahay ka na ganito, limited ang time mong chumismis kasi kailangan mo magbayad ng malaki. Pero, kaya naman. Pag magsusumikap ka lang, no? Magsusumikap lang tayo, hindi ikaw, tayo. Para ma-achieve natin to. Kasi hindi naman imposible eh. So, ang taas pa, no? Tingnan mo, height ko is 6'1", sometimes 6'2", depende. Ang taas. Tara na. Basta tayo. Makakapagbayarin tayo bigla dito pag nagtagal tayo. Wala akong dalang cash eh. Sarado bangko, sayang. Biling ko na sana. So, ayun, no? Dalawang bahay na tinignan natin. And normally, at least dito sa area namin, no? Makakuha ka siguro mga 800,000 to 1 million. Siguro, i-budget mo na yan para sa bahay at lupa. Again, hindi murang bumili ng property dito sa Australia. Especially, bahay at lupa. Isa siya sa pinakamahal na cities bumili ng property sa buong mundo. I think number 1 is Hong Kong. I'm not sure if number 2 ngayon is Sydney. But kasama na rin ang major cities dito sa Australia. Ang kinagandahan dito sa Australia, or maybe may mga nagsasabing hindi maganda, is tumutulong yung government para makabili ng bahay. So if less than 1 million, I think may mga grants ngayon na less than 1 million, wala ka nang babayarang stamp duty. Stamp duty is parang for processing nila yon dito ng bahay at lupa. Pero hindi ka agad makakabili ng bahay at lupa rito kung wala kang ipon basta-basta, no? So, ang nire-recommend nila is 20% nung total value is maipon mo. Or may nagsasabing 10%, pero may LMI na yon. Pero ang government ngayon is nag-o-offer ng kahit 5% deposit. Amuyin mo yung hangin. Ano amoy? Amoy dito titira si Jess at si Lester. Ano na magtrabaho? Can you smell? So ayun na nga, galing kami doon sa
land office nila kanina, no? So tinignan lang namin kung anong meron doon. So yun nga, sinasabi nila na ang mga schedule ng mga releases nila, and yung lupa nga is as expected is around 500,000, no? To 450 to 550,000, mga ganun lupa. So idadagdag mo pa doon yung bahay within, kung sabihin natin 200,000 to 400,000. So technically around 900,000 to 1 million talaga ang mga bahay dito sa at least dito sa area namin. Ito is 45 minutes away pa sa city, no? Pero talagang tumaas ang mga properties dito. Kaya ngayon, ang Australian cities are the considered most expensive cities para magkaroon ng bahay at lupa ang isang pamilya or isang single individual. So ayan, maraming salamat kung tinapos nyo itong video na to. Ingat po kayo kung nasan man kayo at ano man ang ginagawa nyo, at libreng mangarap.